Chloe's point of view. Blanko ang mukha na humarap ako sa malaking salamin dito sa banyo. Mariin kong pinakatitigan ang aking sarili. Partikular na ang aking mukha. Pagkuway mapait na napangiti. Halos karamihan sa mga taong malalapit sa akin, iisang sinasabi. At iyon ay maganda raw ako. Na kung meron man daw akong matitipuhang lalaki ay madali ko lamang na makukuha. Noon, tuwang-tuwa ko kapag naririnig yon. Pero ngayon, parang ayoko ng paniwalaan. At paano ko nga ba paniniwalaan kung yung isang taong gustong-gusto kong makuha ay hindi mapa sa akin? Pero kung sa bagay, nasa akin na nga pala. In fact, pinakasalan pa nga ako. Pero dapat nga ba akong matuwa? Kung ang kapalit naman ng pagpapakasal namin ay ang pagbibigay ko sa kanya ng anak. Wala naman din talagang problema. Ang totoo, matagal ko nang pinapangarap na maging ina ng mga anak niya. Matagal na akong handang mabuntis kung siya lang din ang magiging ama. Kaya lang, sa huling sinabi niya ay tuluyang gumuho ang pantasya ko. Kailangan mo kong bigyan ng anak at pagkatapos pwede na tayong maghiwalay. Mga katagang hanggang ngayon ay sariwa pa sa pandinig ko. Bakit kailangan mo kong saktan ng ganito, Gray? Wala ka ba talagang puso? Tanong ko sa kaharap kong salamin. Hinayaan ko na rin maglaglagan ng mga luha sa aking pisngi. Pagkakakong natawa, parang kaninang umaga lang ay walang mapaglagyan ng sayang nararamdaman ko. Dahil sa wakas, ikinasal na rin ako sa lalaking mahal ko. Pero ngayon, dinaig ko pa ang natalo sa loto. Sa katotohanang nalaman ko. Nakakatawa lang na hindi niya muna pinalipas ang gabing ito. Sana man lang, hinintay niyang matapos ang araw na ito. Pero hindi eh. Pagka-uwi namin dito sa bahay, galing sa venue ng kasal, ni hindi pa nga ako nakakapagpahinga, ay kaagad niya na akong kinausap para lang saktan at pawiin ang saya sa puso ko. Wala akong nararamdamang pagmamahal sa iyo, Chloe. Para lang alam mo at para hindi ka na umaasa pa. Anak lang ang kailangan ko sa iyo. Muli ay bumalik sa isip ko mga sinabi niya kanina. Blanko ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Pagkatapos mong magsilang ay saka naman natin naasikasuhin ang annulment ng kasal natin. Dagdag pa niya na para bang walang masasaktan sa kanyang sinasabi. Anong tingin mo sa akin? Paanakan? Kung ganun din naman pala, bakit mo ko pinakasalan? Paasik kong tanong. Sana diniretso mo na lang ako. Tutal doon ka naman magaling eh. Sinalubong kong mga tingin niya. Para lang din malaman niya na nasasaktan ako sa mga sinasabi niya. Pero baliwala lang yun sa kanya. Ni wala akong makitang emosyon sa mga mata niya. Magpasalamat ka na lang at pinakasalang kita. Dahil sa totoo lang, wala rin naman akong balak. Pero si na mama ang mapilit. At ito rin naman ang gusto mo, hindi ba? Tinupad ko lang ang hiling mo. Ha? Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Hindi ko akalaing sa ganitong tao pa ako napamahal. Alam ko naman na cold-hearted devil siya. Pero hindi ko naman alam na ganito pala kalala. Look, Chloe. Masyadong nakakapagod ang araw na ito. Magpahinga ka na muna. Bukas na nating ituloy ang usapang to. Anya bago ko tinalikuran. Hindi ko na rin siya pinigilan pa dahil kung hindi pa siya aalis ngayon sa aking harapan, ay baka makita pa niya ang aking pag-iyak na hindi ko ipakikita sa kanya. Tama na sa kanyang alam niyang mahal ko siya, pero hindi ko ipakikita sa kanya na iniiyakan ko siya. Tama nang nasaktan niya ako. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata bago itinikom ang dalawa kong kamay. Tama na, Gray. Sisiguraduhin kong bago kita mabigyan ng anak, ay matututunan mo na akong mahalin. Sisiguraduhin kong bibigay ka rin sa akin. At kapag nangyari yun, ikaw naman ang iiyak at magmamakaawa sa akin ng pagmamahal. Sikat na ang araw nang magising ako kinabukasan. Mabigat ang katawan at masakit ang ulo ko. Kaya tamad na tamad akong kumilos. Wala pa rin sana akong balak bumangon kung hindi lang dahil sa lalaking kanina pang kumakatok sa labas ang aking silid. Kung hindi ko pa bibilisan ng pagkilos ay baka masira na niyang pinto.
ba? Inis na tanong ko nang buksan kong pinto. Pero ang inis ko'y agad ding nawala nang makita ko si Gray. Nakaputing t-shirt at shorts lang siya. Basa ang buhok. Mukhang katatapos lamang maligo. Hindi ko mapigilang huwag siyang hagurin ng tingin. Napakagwapo niya talaga. Kahit hindi ngumingiti at puno ng kalamigan ng mata, ay makukuha pa rin ito ang puso mo. Nakakagana rin ng umagang mabango nitong amoy. Ang amoy niyang pinakapaborito ko sa lahat. Are you deaf? Ow! Nakangiwing hinawakan ko ang aking noon ng pitikin niya yon. Ano bang problema mo? Kanina pa kita kinakausap pero nakatulala ka lang dyan. Pagsusungit niya. Ano ba kasing sinasabi mo? Tanong ko muli. Tumayo ako ng tuwid at pasimpleng inayos ang gulo-gulo kong buhok. O bakit naman kasi nakalimutan ko munang humarap sa salamin eh. Siguradong may muta pa ako. Paano pa ako mamahalin ng lalaking to kung ang dugyot ng itsura ko? Go fix yourself first. Tanghali na pero mukhang wala ka pang balak bumangon. Looks like nakalimutan mong may dapat pa tayong pag-usapan ngayon. Diretso at patag ang boses na wika niya. Tuloy ay parang gusto kong ginawin sa lamig ng boses niya. Hindi ba talaga siya marunong magsalita ng malambing? Kailangan ba talaga palagi siyang masungit? Nagtaka pa ako. Ever since namang makilala ko siya, ay gano'n na talagang ugali niya. Kaya't hindi ko alam kung bakit nagkagusto pa ako sa kanya. Pasensya na ha, hindi kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. At wala rin naman kasing nagsabi sa akin na bawal palang tanghaliin ng gising dito. Pabalang kong sagot na ikinataas ang isang kilay niya. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Dapat alam mo na yan, since wala ka na sa inyo. Nandito ka na sa teritoryo ko, Chloe. Kaya lahat ng nakasanayan mo sa inyo hindi mo pwedeng dalhin dito. Oo na, tama na okay. Mag-iintindi na ako sa sarili ko. Happy? Inismiran ko pa siya bago pinagsarhan ng pinto. Bahala siyang mamatay sa galit. Pagkatapos kong maligo, ay bumaba na rin ako kagad. Bala ko sanang mag-almusal muna dahil kanina pang nagwawala ang mga alaga ko sa tiyan. 9:00 na rin ng umaga. Super late na lang talaga para sa almusal. Natigilan ako sa akmang pagpasok sa kusina nang makita ko dun si Gray. Nakaupo siya. And as usual, hawak na naman ang cellphone niya. Sa harap niya ay nakapatong ang umuusok pang kape. Great, you're here. Ang akala ko nalunod ka na sa pagligo eh. Sarkastikong wika niya nang makita ko. Pasalamat ka nga binilisan ko pang maligo eh. Inirapan ko siya bago dumiretso sa mesa. May mga nakahain ng umuusok pang sinangag, tosino at hotdog. Magtitimpla na lang ako ng kape para kumpleto na ang aking almusal. Wala akong makitang kahit isang katulong, kaya siguro siyang nagluto ng lahat ng ito. Parang gusto ko tuloy mahiya. Ano ba kasing pag-uusapan pa natin? Malinaw naman na sa akin yung mga sinabi mo kagabi. Malinaw pa rin sa akin na pinaasa mo lang ako. Tanong ko habang nagtitimpla ng kape. Sinadya kong diinan ng huling salitang sinabi ko para ma-realize niya ang kasalanan niya. Marami pa tayong dapat pag-usapan. But for now, let's eat first. Baka sabihin nila tita ginugutom kita. Prenteng tugon niya na para bang wala lang sa kanya yung sinabi ko. Napakasuplado. Nye. Palihim na lang akong nag-make face bago bumalik sa upuan. Nang magsimula na kaming kumain, ay binalot ng katahimikan ng buong kusina. Tanging tunog lang ng kutsara at pinggan ang maririnig. Habang kumakain, ay hindi ko maiwasang huwag siyang sulyapan. Napapangiti pa ako. Noon kasi ay pangarap ko lang siyang makasabay kumain at ngayon ay natupad na nga. Hindi ko tuloy magawang kumain ng maayos. Parang gusto ko na lang siyang panoorin maghapon. Kung bakit naman kasi may ganitong kagwapong nilalang eh. Hay! Malala na talaga ako. Hulog na ako sa kanya at hindi ko alam kung makakaahon pa ba ako. Nang mag-angat siya ng tingin, ay kaagad kong isinubo ang laman ng kutsara bago nag-iwas ng tingin. Rinig kong mahina niyang palatak. Maya-maya lang din ay tumayo na siya. Nang tignan ko ang plato niya ay ubos ng laman noon. Ako nang maghuhugas niyan. Pigil ko sa kanya ng akma niyang kukunin ang kanyang pinagkainan. Nagtataka naman niya akong tinignan. Salubong pa ang kilay.
Ikaw na kasing nagluto ng almusal. Kaya bilang kapalit, ako naman na maghuhugas. Nakangising asong saad ko. Okay. Anya bago binitawan ng pinggan. Pagkatapos mo dyan, sumunod ka na sa akin sa library. Sige. Nang makaalis siya'y para akong baliw na hindi mapawi-pawi ang ngiti. Kaagad akong tumayo at kinuha ang kutsarang ginamit niya. At iyon ang ginamit ko na ipinagpatuloy ang aking pagkain. Parang mas lalong sumarap yung sinangag. Pagkatapos kumain at maghugas ng pinggan, ay umakyat na rin ako kagad sa mini library. 3 katok ang ginawa ko bago tuluyang pumasok sa loob. Malamig, mabango at malinis ang loob ng library. May 3 bookshelves din na punong-puno ng mga libro. Hindi na ako magtataka dahil bata pa lang si Gray ay mahilig na siyang magbasa-basa. Kaya nga tinagurian siyang handsome nerd noong college days pa lang namin. Good, you're here now. Maupo ka na para makapagsimula na tayo. Baritonong boses ang umagaw sa atensyon ko. Sa gilid nakalagay ang mesa at upuan kung saan parang haring nakaupo doon si Gray. Mukhang kanina pa niya akong hinihintay. Sorry, natagalan. Ang sarap kasi ng sinangag. Nag-peace sign pa ako sa kanya bago tuluyang lumapit at naupo pa harap sa kanya. Study table ang nasa gitna namin. Here, read this. Rules and regulations yan. Nandyan din ang kontratang dapat mong pirmahan. Seryosong wika niya bago iniabot sa akin ang white folder. Nang buksan ko yun ay tumambad sa akin ang papel na punong-puno ng sulat. Ay, wow! Hindi naman halatang handa ka, no? Panguyam ko. May pa-rules and regulations ka pa? Ano ko, estudyante mo? Just freaking read it. Nang matapos na tayo, marami pa akong gagawin. Kalahating araw ko nang nasayang dahil sa paghihintay sa'yo. Just so you know. I rolled my eyes bago patamad na binasa ang mga nakasulat. Wala namang mga kwenta. Puro mapanakit lahat ng nilalaman. Lalo na yung laman ng kontrata na pumapayag ako sa gusto niya na ibibigay ko sa kanya ang magiging anak namin. At ako mismo magpapaanal ng aming kasal. Tumikhim ako upang alisin ang bara sa aking lalamunan. Lihim ko ring nahimas ang aking dibdib. Dahil pakiramdam ko ay bigla yung nagsikip. Akala ko'y okay na ako kagabi dahil ang dami ko nang nailabas na luha. Pero hindi pa rin pala. Masakit pa rin pala. Ang isiping pinakasalan niya lang ako para anakan. At pagkatapos ay iiwanan din na parang basura ay sobrang nakakapanghina. Ngayon parang gusto ko nalang hilingin na patayin niya na lang ako. Pero hindi maaari. Nandito na rin naman ako eh. Natupad naman ang pangarap kong maikasal sa kanya. Kaya ang kailangan ko nalang gawin ay paibigin siya. Tama! Sa halip na magmukmok at maghinanakit, ay aakitin at paiibigin ko na lang siya. Para bago ko manganak ay siguradong hindi na siya hihiling pa ng hiwalayan. Nang mag-angat ako ng tingin, ay nahuli ko siyang nakatitig sa akin ng seryoso. Tila ba binabasa niya ang magiging ekspresyon ko. Kaya sa halip na umiyak, ay matamis ko siyang ninitian. Inilapag ko sa lamesa ang folder bago siya nangahamon at tinignan. Bago ko to pirmahan, meron din akong kondisyon. Hindi pwedeng ikaw lang, no? Kita ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya. Pag ko ay marahang napatango, tila ba inaasahan niya na ang sasabihin ko. Spill it. Anya, humalukip-kip pa bago sumandal. Ang gwapo, nakakagigil. Hindi pwedeng mambabae. I'm such a busy man. Wala akong panahon para dyan. Putol niya. Mukhang proud pa at sigurado na hindi nga siya mambababae. Dapat lang, no? Mahiya ka naman sa akin. Inis ka muna nga ako eh. Narinig kong mahina niyang pagtawa. Tuloy ay parang naging jelly ang aking tuhod. Bigla na lang nanlambot. Mabuti na lang at nakaupo ako. Pangalawa, hahayaan mo akong pagsilbihan ka. Asawa kita kaya dapat lang nagawin ko yon. At pangatlo, hindi mo rin ako papakialaman sa mga gusto kong gawin. Tumaas ang isang kilay niya sa huling sinabi ko. Tila gusto pa niyang magprotesta pero sa huli ay piniling manahimik na lang. Is that all? Oo, saka na yung iba. Tugon ko bago kinuha ang ballpen at pinirmahan ng papel. Good! Pagkakuha niya ng folder,
ay muli niya yung ibinalik sa drawer bago tumayo. Nagulat pa ako nang maglahad siya ng kamay. Deal? Anya, seryoso ang mukhang nakatingin sa akin. Deal! Tugon ko bago tinanggap ang pakikipagkamay niya. Saglit lang yon dahil kaagad din siyang bumitaw. Tumayo na rin naman ako para makapagpaalam. Akmang uunahan ko na siya sa paglabas nang higitin niya ako sa aking bewang palapit sa kanya. Malakas akong napasinghap nang tumama ang katawan ko sa matigas niyang dibdib. Ramdam ko rin ang pagwawala ng dibdib ko. Gray! Naitukod ko ang kamay ko sa dibdib niya nang tumungo siyang palapit sa akin. See you in bed tonight, wife. Mariin akong napapikit nang maramdaman ang init ng hininga niya sa aking tenga. Nais kong panawan ng ulirat kung bakit pa naman kasi biglang naging husky ang boses niya. Ang akala ko ba ako ang mga akit? Bakit parang ako pa yatang naaakit? At bago pa man ako makareact, ay mabilis niya akong binitawan bago kalmadong lumabas. Habang ako ay parang aatakihin na sa sobrang kaba. Hindi pa ako mapakali habang panay ang sulyap sa orasan. Mag-aalas 8 na ng gabi. Nakaluto na ako ng hapunan at si Gray na lang ang hinihintay. Hindi ko alam kung nasa na siya o kung uuwi pa ba siya. Nakalive siya ng 2 weeks sa trabaho para sa aming honeymoon, kaya't hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Pero kung sa bagay, mas maganda nga sigurong wag muna siyang umuwi dahil hindi ko alam kung paano ko siyang pakikiharapan. Matapos ang sinabi niya sa akin kanina, hindi na mawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung natatakot ba ako o na-excite. At isa pa, hindi ko rin alam kung handa na ba akong makipagtalik sa kanya. Kung noon, laging siyang pantasya ko. Pero ngayon parang ayoko na muna. Gusto ko kasing meron mang mangyari sa amin ay dahil mahal niya ako at hindi dahil kailangan niya ng anak. Napabalikwas ako ng tayo nang marinig ang magkakasunod na tunog ng doorbell. Nandito na siya. Kinakabahang tumayo at tinungo ko ang pinto. Pero agad ding natigilan nang may maalala. Pero teka, may susi naman siyang sa kanya. Bakit kailangan niya pang mag-doorbell? Ano na namang trip niya? Babalik na sana ako sa aking silid nang muling tumunog ang doorbell. This time ay may kasama ng pagtawag sa pangalan. No choice tuloy kung hindi buksan ng pinto. Sandali! Sigaw ko. Nang buksan ko ang pinto ay halos mapahawak ako sa aking bibig nang makita si Gray. Nakayoko at halos hindi na makalakad. Nakaalalay sa kanya si Richard na bagaman amoy alak din ay mukha namang matinupa. Good evening, Chloe. Pasensya na sa abala. Ang bigat lang talaga nitong asawa mo eh. Kung hindi pa nagsalita si Richard, ay hindi pa maaalis ang tingin ko kay Gray. Pasok ka. Nilakihan ko ang bukas ng pinto para tuluyan silang makapasok. Gustuhin ko man siyang tulungan dahil pakiramdam ko ay nabibigatan na siya kay Gray. Ay hindi ko naman magawa. Baka lalo lang ako makabigat. Ano bang nangyari dyan? Tanong ko nang maihiga niya na ang lalaki sa sofa. Hindi ko rin alam eh. Dinaig pang nasawi sa pag-ibig kanina kumakalaklak ng alak. Parang hindi bagong kasal. Tugon niya habang nag-inat-inat ng braso. Nag-away ba kayo? Tanong niya na ikinatigil ko. Kung ganun ay wala siyang alam sa setup namin. Wala talagang nakakaalam kung bakit ako pinakasalan ni Gray. Hindi ko na nagawa pang sumagot nang marahan siyang umiling. Never mind, uuwi na ako ha. Hinahanap na rin ako ng asawa ko eh. Tinapik pa ako nito sa balikat bago ko tinalikuran. Nang makaalis siya, saka ko pa lamang nilapitan ng mahimbing na si Gray. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka nagpakalasing? May pasiyo-siyo in bed ka pang nalalaman. Napairap kong sumbat na para bang naririnig niya ako. Marahan ko munang hinaplos ang pisngi niya bago nagpa siyang punasan at palitan ang damit niya. Nang sumunod na araw ay muli akong ginising ng magkakasunod na katok. Nang sulipan kong orasan ay nakita kong mag-aalas 8 na pala ng umaga. Tinanghali na naman ako ng gising. Lagot na naman ako nito kay Gray. Nagmadali na akong bumangon. Nagsuklay saglit bago tinungo at binuksan ng pinto. Ang nakabusangot na lalaki ang bumungad sa akin. Hi, good morning. Nakangiti kong bati. Mas lalo lang namang nagsalubong ang kilay niya.
What do you think what time it is? Supladong tanong niya. Mag-aalas 8 na. Exactly. At wala ka pa ring balak na bumangon? Alam mo ba ngayong araw ang alis natin? Napaatras ako nang magtaas siya ng boses. Bad mood na naman ang gwapong demonyo. Pasensya na, hindi ko alam eh. Lasing ka kasi kagabi kaya akala ko tatanghaliin ka rin ng gising. At hindi ko rin alam na may pupuntahan pala tayo. Saan nga pala tayo pupunta? Pilit kong gawing mahinahon ng boses ko. Hindi pwedeng makipagsabayan ako sa topak niya. At isa pa, kailangan kong maging mabait para mapaibig siya. Pupunta tayo sa resort namin sa Batangas. Bilisan mo ng kumilos para makarating tayo agad dun. Pinalnasaad niya bago ko tinalikuran. Pinigilan ko naman siyang maalalang hindi pa kami nag-aalmusal. Sa labas na lang tayo kumain. Now move! Ayoko nang babagal-bagal. 3 oras ang naging biyahe namin bago nakarating sa kanilang resort dito sa Buwan, Batangas. Sikat at dinarayang lugar na ito, kaya't hindi na ako nagtaka nang makitang marami ng tao sa bawat cottage na madadaanan namin, kahit hindi pa naman summer. May 7 palapag na hotel din ito na pagmamay-ari din nila. Pero sa likod ng hotel kami nagpunta, kung saan nakapwesto ang kanilang bahay bakasyunan. 2 palapag ang bahay na gawa lamang sa matibay na kahoy. We're going to stay here for 10 days. And I'll make sure na pag alis natin dito, may laman na yung tiyan mo. Ang seryosong boses ni Gray ang nagpatigil sa akin sa pagmamasid sa paligid. Nang tignan ko siya, nahuli ko siyang nakatingin sa flat kong tiyan. Wala tuloy sa sariling napahawak ako doon. Tsk! Anya, bago umakyat sa 2 palapag ng bahay. Huminto kami sa asul na pinto. Ito ang magiging silid mo. Pupuntahan na lang kita kapag kailangan na kita. Anya bago ko nilagpasan. Naiwan naman akong nakanganga. Pero saglit lang dahil nang maproseso ko ng sinabi niya, ay madali ko siyang sinundan. Anong ibig mong sabihin? Hindi tayo magkasama sa kwarto? Naiinis na tanong ko. Tumigil siya sa paglalakad at tamad akong tinignan. I want privacy, Chloe. No! Hindi ako papayag na hindi tayo magkasama sa kwarto. Ano yun? Parang parausan mo lang talaga ako? Singhal ko. Matagal niya akong tinignan. Hindi naman ako nagpatalo. Dahil nakipagtagisan ako sa kanya ng tingin. Paano ko siyang mapapaibig kung palagi siyang lalayo sa akin? Kailangan naming palaging magkasama. At hindi mo rin ako kailangang iwasan, Gray. Kaya tayo nagpunta rito dahil honeymoon natin. Meaning, palagi tayong magkasama. Dagdag ko pa. Pagak naman siyang natawa. Kaya tayo nagpunta rito dahil gusto nila Mama Chloe. Hindi ito matatawag na honeymoon. Ang honeymoon ay para lang sa totoong mag-asawa. Pakiramdam ko ay nalunok ko ang dila ko dahil sa sinabi niya. Tuloy ay hindi kagad ako nakaimik. Maghihiwalay din tayo, Chloe. Kaya wag mo nang tangkain pang maglalapit sa akin kung ayaw mong masaktan lang sa huli. Mariin kong naitikom ang 2 kong kamay. Alam ko yun, Gray. Pero may kasunduan tayo. At isa na ron na hayaan mo kong pagsilbihan ka at makasama ka. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, magsasama tayo sa isang silid. Matigas kong sambit. Kita ko ang bahagyang pag-igting ng panga niya habang tinititigan ako. Pero sa huli ay wala rin siyang nagawa kung hindi ang tumango. Fine, gawin mo yung gusto mo. Yun lang at tinalikuran niya na ako. Nanghihina ako siyang hinabol ng tingin. Ngayon pa lang alam ko nang mahihirapan akong kuhanin ang loob niya. Pero hindi ako susuko. Matagal ko na siyang kilala. Matagal na rin akong nagpapapansin sa kanya. Kaya dapat lang nahabaan ko pa ang pasensya ko. Mas madali ko rin naman siyang makukuha ngayon dahil araw-araw na kaming magkasama. Tignan lang natin, Gray, kung hanggang kailan kang magmamatigas. Unang araw namin sa resort, pinagluto ko na agad ng masarap na pagkain si Gray. At ang gusto niya pa'y umorder na lang, pero pinigilan ko siya. Mukha naman siyang nasarapan sa niluto ko. Dahil kulang na lang ay tumaob ang kaldero at kawali. Naubos na kasing lahat. Tuloy kahit ko konting nakain ko ay pakiramdam ko, busog na busog pa rin ako. Nang sumapit naman ang 5:00 ng hapon,
ay inaya ko siyang maligo ng dagat. Enjoy naman dahil hindi siya nagpaka-killjoy. Kahit na minsan, nakikita ko pa rin gusto niyang tumanggi sa gusto ko ay hindi niya nagawa dahil alam niyang hindi pwede. 6:00 nang makabalik kami sa bahay. Saglit lang ako nagpahinga pagkatapos ay bumaba na rin ako para magluto ng hapunan. Naabutan ko naman siya sa salas na nanonood ng basketball. Tumigil muna ako saglit sa hagdan para pagmasdan siya. Napakagwapo niya talaga. Kaya hindi ko masisi yung iba na hindi mapahabol ng tingin sa kanya eh. Naramdaman niya sigurong may nakatingin sa kanya. Napalingon siya sa gawi ko. Kaagad ko naman siyang initian dahil huli na para magbawi pa ako ng tingin. What? Supladong tanong niya. Apakasungit? Wala lang. Hindi lang ako makapaniwala na asawa ko na ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Kinikilig kong tugon. Pagkuway nagpatuloy na sa pagbaba. Tumaas ang isang kilay niya. Crazy. Magluto ka na lang doon at nagugutom na ako. Anya bago ibinalik ang atensyon sa TV. Inismeran ko siya. Sus, kinikilig ka lang eh. Hindi naman na siya muli pang umimik. Pero nahuli ko ang maliit niyang pagngiti pero saglit lang yon. Dahil kaagad din siyang napailing bago muling sumeryoso ang mukha. Pagkatapos kong maglinis at maghugas ng aming pinagkainan, ay nagtagal pa ako ng ilang minuto sa kusina. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ko, kaya't nasapo ko yun at pilit pinakalma ang aking sarili. I'll wait for you upstairs, Chloe. Mariin kong ipinilig ang ulo ko nang maalala na naman ang sinabi niya kanina matapos niyang kumain. Ilang araw kong pinaghandaan ang posibilidad na may mangyari sa amin, kaya't hindi ko maintindihan ngayon kung bakit para na akong aatakihin sa kaba. Okay, Chloe, kaya mo to. Make him satisfied tonight. Para naman hindi siya magsisi na ikaw ang pinili niyang pakasalan. Sambit ko sa aking sarili. Huminga pa ako ng malalim bago nagpa siyang umakyat sa taas. Hindi ko na nagawa pang kumatok. Kaagad na akong pumasok sa silid. Naka-off na ang ilaw at tanging dim light na lang mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa paligid. Malamig din ang buong silid. What took you so long? Bumaling ang tingin ko sa kama. Sa gilid noon ay nakaupo si Gray. May hawak na baso na naglalaman ng alak. Nang mapatingin ako sa bedside table, ay nakita ko doon ang bote ng alak. Are you nervous? Tanong niya. Hindi ko alam kung sadya bang paos ang boses niya o sinadya niya lang para akitin ako. Kasi kung oo, di panalo na siya dahil naaakit niya na talaga ako. At iyon ang hindi pwedeng mangyari. Ako dapat ang mga akit sa kanya eh. Hindi matagal na akong ready. Taas noo kong tugon. Gray chuckled. Ipinatong niya ang baso sa table bago ako tinitigan. Come here, wife. Wag na natin tong patagalin. Lakas loob ko siyang nilapitan. Siya naman ay tumayo't sinalubong ako. Nang magkalapit kami, kaagad niyang ipinulupot ang kamay sa aking bewang. Ang isang kamay naman ay dumampi sa aking pisngi. Bahagya pa akong napapikit nang maramdaman ang init ng kamay at hininga niya na tumatama sa aking mukha. Nang muli akong magmulat, ay nasalubong kong mapupungay niyang mga mata. Mahina akong napasinghap nang humigpit ang hawak niya sa bewang ko. At bago pa man ako makapag-react, ay siniil niya na ako ng halik. Halik na malalim at tila'y nagmamadali. Ang mga kamay niya naman ay nagsimula ng maglakbay sa aking katawan. Hindi ko alam kung saan ba dapat hahawak sa kanya. Hindi ko na rin mapigilang mapaungol dahil sa kakaibang init na aking nararamdaman. Dahil sa nakakaliyong halik, ay hindi ko na namalayang ihiga niya na ako sa kama at pareho na kaming walang saplot sa katawan. Tuloy ay mas lalong uminit ang apoy sa pagitan naming dalawa. Teka! Napaurong ako nang maramdaman ang akma niyang pagpasok sa akin. What? Hinihingal at salubong ang kilay na tanong niya. Tila hindi nagustuhan ang ginawa ko. Mariin naman akong napalunok habang nakatingin sa kanyang kahabaan. Baka hindi ko kayanin. I'll be gentle then. Anya. Hindi na rin ako nakasagot pa dahil muli niyang sinakop ang labi ko. Kumpara kanina,
Mas malalim at mapusok ang ginagawa niyang paghalik sa akin. Pero hindi yun nakatulong para hindi ko maramdaman ang sakit ng pag-iisa ng aming katawan. It hurts so much. Gustong gusto ko na siyang itulak at pigilan pero alam kong hindi na pwede. Dahil kahit anong sakit, ay natatakpan pa rin yun ng kakaibang sarap na ngayon ko lang naranasan. 3 araw mula nang may mangyari sa amin ni Gray at 3 araw na rin akong namamalagi dito sa kwarto. Nilagnat ako pagkatapos naming mag-make love. Nahirapan din akong maglakad kaya't kinakailangan ko talagang magpahinga. Pero ngayon naman ay medyo okay na ang pakiramdam ko. At bukas ay makakapasyal na uli kami. Namimiss ko na rin kasama si Gray eh. Bihira kasi siyang pumasok dito sa kwarto. Oo nga at magkatabi rin kaming matulog pero ramdam ko ang pag-iwas niya sa akin. Palagi rin siyang nakatalikod. Para bang may nakakahawa akong sakit. Kaya gano'n na lang ang ginagawa niyang pagdistansya sa akin. Sa araw naman ay papasok lang siya dito kapag dadalhan ako ng pagkain. Pero ayos lang naman yun sa akin. Naniniwala pa rin ako na ngayong magkasama na kami ay madali ko na siyang mapapaibig. Nang bumukas ang pinto ay kaagad akong umayos ng upo. Hi! Bati ko sa bagong pasok na si Gray. Malawak rin ang aking pagkakangiti. Naunti-unti ring nabura nang makita kong madilim na ekspresyon ng mukha niya. May problema ba? Mukhang galit na naman siya. Pero bakit? Kamusta ng pakiramdam mo? Balik tanong niya. Hindi ko naman maiwasang pamulahan ng mukha. Sa tuwing naririnig ko ang tanong na yun ay hindi ko pa rin maiwasang wag mahiya. Dahil paulit-ulit ko rin naaalala ang mainit na namagitan sa amin. Ayos naman na. Pwede na ulit tayong mamasyal bukas. Kung ganon, kaya mo nang mag-impake ng gamit mo? Tanong niya muli na ikinakunot ng noo ko. Bakit? Nagtatakang tinignan ko siya. Tumawag ang sekretarya ko eh. Kailangan na ako sa kumpanya ngayon. Kung kaya mo na mag-impake, ayusin mo na mga gamit mo. Hihintayin kita sa baba. Uuwi na tayo ngayon din. Formal na utos niya bago ko talikuran at lumabas. Laglag naman ang balikat na naiwan ako. Gusto ko pa sanang tumanggi sa gusto niya. Dahil hindi ko pa nga nasusulit ang araw na kasama ko siya dito sa resort. Tapos ay uuwi na kami kagad. Ano yun? Nakabusangot akong bumaba dala ang maliit kong maleta. Prente lang siyang nakaupo na mukhang kanina pa akong hinihintay. Let's go? Aya niya na hindi ko na pinansin. Diretso akong lumabas ng bahay at tinungo ang kanyang kotse. Hanggang sa makasakay at sa buong biyahe ay tahimik lang ako't nakasimangot. Galit ka ba? Maya-maya ay tanong niya. Saglit din niya akong tinignan. Gusto ko namang matawa dahil kailan pa ba siya nagkaroon ng concern sa nararamdaman ko. Babalik ba tayo sa resort kapag sinabi kong galit ako? Nakaismid na balik tanong ko. Muli niya akong sinulyapan. Pag ko ay marahang umiling. Pasensya na. Kailangan lang talaga ako sa kumpanya. I'm the next CEO kaya't hindi pwedeng wala ang presensya ko dun. Paliwanag niya. Alam ko naman yun. Pero dapat bang pati sa honeymoon natin gagambalain ka nila? Naiinis pa ring tanong ko. Wala naman akong nakuhang tugon pa mula sa kanya. Naging tahimik na rin ang biyahe namin hanggang sa makarating sa kanyang bahay. Nang makarating sa bahay ay kaagad akong nagdiretso sa kwarto at pabagsak na nahiga. Nang saglit na makapagpahinga ay nawala na rin ang init ng ulo ko at gumaan na rin ang pakiramdam ko. Ngayon ko lang din na-realize na sinungitan ko pala kanina si Gray. Nangako pa naman ako sa sarili ko na magpapakabait ako sa kanya. Tapos sinungitan ko na kagad siya. Ay, Chloe, kailangan mo pa ng mahabang pasensya kung gusto mong makuhang loob niya. Tandaan mo hindi siya may in love sa'yo kung dinaig mo pang tigre sa sobrang tapang. Pangangaral ko sa aking sarili. Dagli ako bumangon at lumabas nang maalalang aalis nga pala siya. Pababa na ako ng hagdan nang makita kong palabas na siya. Aalis ka na? Tanong ko na ikinatigil niya. Naka-office attire na siya. Humahalimuyak din ang amoy niya sa buong salas. Gagabihin ako ng uwi. Make sure to lock the door at wag mo na akong hintayin. Patag ang boses na tugon bago tuluyang binuksan ng pinto at lumabas. Ni hindi man lang ako nilingon. Parang naubos sa kandila tuloy akong naupo sa hagdan. Lunes ng umaga nang makatanggap ako ng text mula kay Bianca. High school best friend ko. Inaaya niya akong lumabas.
na alam ko namang paraan niya lang yun para sumagap ng chismis sa akin. At dahil wala naman akong gagawin kaya't pinaunlakan ko na lang siya. Nag-text muna ako kay Gray para magpaalam. Kahit walang kasiguraduhan kung babasahin niya pa yun ay ginawa ko pa rin. Maganda nang updated siya sa mga ginagawa ko. Sa maliit na coffee shop sa bayan namin naisipang magkita. Bakla, kamusta ka na? Excited kagad na tanong ni Bianca nang makalapit sa table namin. Eto, lalong gumaganda. Tugon ko bago inipit ang ilang hibla ng buhok sa aking tenga. Yeah, I know that. What I mean is, kamusta ang maikasal sa isang Gray Madrigal? Ano, feels like heaven ba? Magkakasunod niyang tanong. Malakas din ang boses niya. Mabuti na lang at wala nang masyadong tao sa paligid. Gaga, alam mo bang inggit na inggit sa'yo yung mga kabatchmate natin ng elementary, high school at college? Hindi sila makapaniwala na ikaw ang maswerteng babae ni Gray. Eksaheradang wika pa niya. Grabe ka naman sa babae. Mahina akong pinalo ang kamay niya. Pero ayun nga, napakaswerte ko talaga. Wala na nga akong iba pang masabi Kamusta kanila? Mamatay sila sa inggit. Sabi ko sabay irap. Napagpasyahan kong wag na munang sabihin sa kanya ang setup naming mag-asawa. Masaya siya para sa akin. Kaya't ayokong mawala yun kapag nalaman niya ng totoo. At isa pa, malakas naman ang paniniwala ko na hindi matutuloy ang hiwalayan namin ni Gray. May in love din siya sa akin. Malakas naman siyang natawa. Wala talaga itong pakialam sa paligid niya So ano? Totoo ba ang balita? Dax nga ba? Magaling din ba sa kama? Satisfied wife ka ba? Dahil umiinom ako ng kape. At hindi ko inaasahan ang sasabihin niya kaya't kandasamid ako. Halos namula ang buong mukha ko dahil sa pag-ubo at dahil na rin siguro sa hiya. Kahit ilang linggo nang nakakaraan mula nang may nangyari sa amin ni Gray, ay hindi ko pa rin maiwasang mamula kapag naaalala yon. That night was so hot and he is so gentle to me na para bang ingat na ingat siyang wag akong masaktan na hindi naman maiiwasan dahil talagang malaki ang kahabaan niya. Loka ka? Ano bang klaseng tanong yan? Naiinis na tanong ko. Mas lalo naman siyang napahagalpak ng tawa. Namumula ka. May nangyari na nga sa inyo, no? Kulang na lang ay takpan ko ng slice ng cake ang bibig niya dahil sa lakas ng boses niya. Hinaan mo nga yung boses mo. Nakakahiya ka. Pinandilatan ko siya ng mata. Tila naman sakala niya napansin na nasa public place kami. Binalik niya ang tingin sa akin bago nag-peace sign. So ano nga? May nangyari na nga sa inyo. Malaki ba? Magaling? Of course, mag-asawa kami. Kaya malamang may mangyari nga sa amin. Sa sinabi kong yun ay hindi ko na napigilan ng pag-irit niya ng malakas. Tinakpan ko na lang ang mukha ko dahil sa hiya. I swear, hindi na talaga ako makikipagkita sa babaeng to. Dahil na-miss namin ni Bianca ang isa't isa, kaya sinulit namin ang araw na magkasama kami. Nagpunta pa kami sa mall para maglaro sa playzone at manood ng sine. Nag-dinner date na rin kami, kaya't mag-aalas 10 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Hindi na ako nagpahatid pa kay Bianca dahil alam kong hinahanap na rin siya ni Tito. Maliwanag pa sa bakuran ng bahay, pero sa loob ay madilim na. Natutulog na yata si Gray. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Hanggang sa pagbukas ng pinto at pagsaray marahan lamang ang kilos ko. Hindi naman siguro siya magagalit dahil nagpaalam naman ako kaninang umaga. Bakit ngayon ka lang? Muntikan ako mapasigaw sa gulat nang marinig ang napakalamig na boses na iyon. Kasunod noon ay ang pagbukas ng ilaw sa buong salas. Uwi ba yan ang matinong babae? Dagdag na tanong niya. Ang boses ay halatang nagpipigil ng galit. Nang dumako ang tingin ko sa kanya ay nakita ko siya sa may baitang ng hagdan. Seryosong nakatingin sa akin ang madilim at malamig niyang mga mata. Parang gusto ko tuloy ginawin. Pasensya na. Hindi ko kasi namalayan yung oras. Sobrang nag-enjoy. Nakalimutan mo na yata yung sinabi mo na pagsisilbihan mo ko. Pero anong oras na wala ka pa? Ni wala kang iniwan na pagkain para panghapunan ko. Nagugutom na ako't lahat, kakahintay sa pagdating mo. Nahihiya akong nagbaba ng tingin.
Nakagat ko pa ng mariin ang labi ko sa isiping hinintay niya ako at nagutom siya. At bigla akong nakonsensya. Sorry, ipagluluto na lang kita. Wag na, nag-order na lang ako. Sa susunod kasi wag kang magbibitaw ng salita kung hindi mo rin kayang tuparin. Pinalnasad niya bago ko talikuran. Mabibigat ang hakbang na tinungo niya ang kanyang silid. Naiwan naman akong sinisisi ang aking sarili. Galit na naman tuloy siya. Kung bakit naman kasi nawala sa isip ko na mag-iwan ng pagkain kanina. Kinaumagahan, kahit masama ang pakiramdam ay pinilit ko pa ring bumangon ng maaga. Ipaghahanda ko ng almusal si Gray. Pagsisilbihan ko siya ngayong umaga. Sinigurado ko munang maayos ang aking itsura bago lumabas. Pero agad din akong natigilan nang sumalubong sa akin ang tahimik na salas. Tulog ba kaya siya? Nang tignan kong orasan ay mag-aalas 6 pa lamang naman ng umaga. 7:00 ang pasok niya. Bago dumiretso sa kusina ay lumabas muna ako ng bahay para tingnan ang kotse niya. At ganoon na lang ang pagkadismaya ko nang makitang wala na roon ang kanyang sasakyan. Ibig sabihin, nakaalis na siya. Bakit ang aga niyang umalis? Hindi rin siya nagpaalam sa akin. Ngayon lang siya hindi nagpaalam. Kasama kasi sa usapan namin na palagi siyang magpapaalam sa akin bago siya umalis. At ngayon ay hindi niya ginawa. Mukhang galit talaga siya. Magsakang balikat na bumalik ako sa loob. Pero sa halip na magmukmok ay naisipan ko na lang na mamalengke. Ipagdadala ko na lang siya ng lunch. Siguradong matutuwa yun. At iyon nga ang ginawa ko. Sinigurado kong masarap ang niluto ko. Nagpaganda na rin ako ng sobra. Pinili kong isuot ang sleeveless black dress ko na humahapit sa buo kong katawan. 11:00 nang makarating ako sa mataas na gusali. Bawat empleyadong madaanan ko ay nginingitian at binabati ako. Kaya lalo lang gumaan ang pakiramdam ko. Sa labas ng opisina ni Gray, nakalagay ang table ng kanyang sekretary. Nang makita ko nito ay kaagad tong tumayo't binati ako. Hello, nasa loob ba si Gray? Tanong ko sa magandang babae. Yes po ma'am, tatawagan ko po muna. Akmang kukunin na niya ang telepono nang pigilan ko siya. Baka may ka-meeting ba siya sa loob? Umiling naman siya. Wala po pero... Goods! Pupuntahan ko na lang siya ha, huwag mo nang tawagan. Bala ko siyang isurprise eh. Matamis ko pa siyang initian bago tinalikuran. Hindi ko na hinintay pa ang kung anuman ang kanyang sasabihin. Nang makarating sa nakasarang pinto, ay dahan-dahan ko yung binuksan habang nakapaskil ang ngiti sa aking labi. Surprise, hubby! Ngingiti-ngiting wika ko pagkabukas ng pinto. Pero ang ngiti ko ay kaagad ding naglaho nang makita ko kung sinong kasama niya at kung ano ang ginagawa nila. Pareha silang nakaupo. Sa harap nila ay ang round table na punong-puno ng mga pagkain. Mukhang nagkakasiyahan na sila bago pa ako dumating. At nang makita ko ay parehas din silang nagulat. Naikuyom ko ang aking kamay bago pabalyang sinarang pinto. Pakiramdam ko, lahat ng dugo ko ay nagpuntahan lahat sa ulo ko. Chloe! Suway ni Gray nang lumikha ng malakas na ingay ang sumaradong pinto. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay nilapitan ko si Samantha. Ang kababata niya na alam kong matagal nang may gusto sa kanya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Galit kong tanong habang nakatingin ng masama sa dalaga. Para naman tong maamong tupa na may paglapit pa kay Gray na para bang sasaktan ko siya. Pwes, sasaktan ko talaga siya kapag hindi niya nilayuan ang asawa ko. I invited her. Ikaw, ano bang ginagawa mo rito? At bakit ba kulang nilang isirain mo ng pinto? Bakas ang inis sa boses ni Gray, kaya't hindi makapaniwalang nilingon ko siya. Talaga bang siya pang may ganang magalit? At ano raw? Siyang nag-invite sa babaeng to? Mas lalo lang tuloy lumala ang galit na nararamdaman ko. Paalisin mo na yung babaeng yan dito. Kung ayaw mong hilahin ko pang buhok niyan palabas ang building na ito. Maotoridad na utos ko. No! Hindi na nagawang ituloy ni Gray ang sasabihin nang pigilan siya sa braso ni Sam. Tumikwas ang kilay ko nang mapatingin sa braso ni Gray na hawak niya. Huwag mo ngang hawakan ng asawa ko! Naiinis na hinila ko siyang palayo. Nagulat naman si Gray. Chloe! Ano ba?
Parehas naman kaming napasinghap ni Samantha nang magtaas siya ng boses. At ako rin ay hindi maiwasang makaramdam ng takot. Ayos lang ako. Ani Samantha pagkuway binalingan ako. Pasensya ka na, hindi ko alam na darating ka. Mas lalong tumaas ang kilay ko. Malamang, bibisitahin ko yung asawa ko eh. Saad ko na pinagdiinan pa ang huling dalawang salita. Hindi niya naman ako pinansin. Sa halip ay kay Gray tumingin. Uuwi na ako, Gray. Salamat sa treat ha. Nabusog ako. Wika nito bago kinuha ang bag at lumabas. Nang maiwan kaming dalawa ni Gray, ay hindi ko siya magawang harapin. Parang lahat ng galit ko'y naglahot na palitan ng takot. Anong ginagawa mo rito, Chloe? Maya-maya ay tanong niya. Nang makakuha ko ng lakas ng loob ay hinarap ko siya. Para lang matigilan nang makitang nakaupo na siya sa swivel chair. Yung tanong kong sagutin mo, Gray. Bakit pinapunta mo yun dito? Bakit hindi ako? Akong asawa mo, hindi ba? Naghihinanakit kong tanong. I missed her and I just want to... Simpleng tugon niya na mas lalong ikinainis ko. Eh kung gano'n naman pala, edi sana siya na lang din ang pinakasalan mo. Bulyaw ko. At huli na para ma-realize ko kung anong sinabi ko. Nakakaloko naman siyang ngumisi. Siya naman talaga sana ang pakakasalan ko eh. Kung hindi lang nakialam si mama at ang mga magulang mo. Dinaig ko pang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Nakaawang ang bibig na tinignan ko siya. Habang siya naman ay tamad lang na nakatingin sa akin. Habang kita ko ang naglalarong ngisi sa labi niya. Hanggang sa makauwi ng bahay ay hindi maalis-alis sa isip kong sinabi niya. Kung ganun ay napilitan lang talaga siyang pakasalan ako. Hindi rin bukal sa loob niya ang pagpapakasal. Yun siguro ang gusto niyang sabihin at palabasin. Nagtalokbong ako ng kumot at doon ay umiyak ng umiyak. Dahil sa sakit na nararamdaman ko, ay hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog. Basta madilim na sa labas nang magising ako. Ngayon ay mas lalo kong naramdaman ang pananakit ng aking ulo. Pero kahit na ganun ay pinilit ko pa rin bumangon. Hawak ang sentido na tinungo kong pinto. Kailangan ko pang magluto ng hapunan. Galit pa sa akin si Gray. Kailangan pa naming magkaayos. Paano niya ako mamahalin kung palagi na lang siyang galit sa akin? Pero hindi pa man ako tuluyang nakararating sa pinto nang biglang umikot ang aking paningin. Kasunod noon ay ang pagbagsak ko sa sahig. Hindi ko na rin alam pa ang sunod na nangyari dahil tuluyan na akong nilamon ng dilim. Gray's point of view. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Dapat ay masaya ako dahil nasabi ko na rin sa kanya ang totoo. Dahil totoo namang wala sa isip kong pakasalan siya. Pero bakit may bahagi ng puso kong nagsisisi? Lalo na nang makita kong sakit sa mga mata niya. Nang umalis siya kanina, ay hindi ko na rin nagawa pang mag-focus sa trabaho. Kaya maaga akong nag-out at nagpunta sa bar para uminom. Hindi ko sinasagot ang mga tawag ni Samantha, ang aking kababata. Kanina ko siya naisipang imbitahan sa opisina para kausapin sana. Umabot kasi sa akin ng balita na simula nang ikasal ako ay hindi na siya pumapasok sa trabaho at palagi na lang laman ng bar. Kaibigan ko siya kaya ayaw kong masira ang buhay niya. Alam kong matagal na siyang may pagtingin sa akin pero matagal ko na rin nilinaw na hanggang kaibigan lang. At kanina'y nagpapasalamat ako na nakausap ko siya ng maayos. She even asked me kung natutunan ko na bang mahalin ang asawa ko. At hindi ko alam kung bakit hindi ko yun nagawang sagutin. Dahil kahit ako sa sarili ko, hindi ko rin alam at natatakot pa akong alamin ang totoo. Nang pakiramdam ko'y tinatamaan na ako ng alak, ay nagpasya na akong umuwi. Wala akong balak na magpakalasing at isa pa. Kailangan ko rin kasing makausap si Chloe. Tatanungin ko siya kung gusto na niyang ipawalang bisa ang kasal para makalaya na siya sa akin at hindi na siya masaktan pa. Alam kong sa lahat ng to ay ako lang ang may kasalanan. Wala naman sa isip ko na hingan siya ng anak pagkatapos ay iwan. Nadala lang ako ng galit sa mga magulang ko at pati na rin sa mga magulang niya. Kaya sa kanya ko naibuhos ang galit ko pero maling-mali yun. Dahil habang tumatagal na kasama ko siya, ay ako lang din ang nahihirapan. Nahihirapan sa katotohanang baka kapag nanganak siya, ay tuluyan na nga niya kaming iwang mag-ama. Kaya hanggat maaga pa,
Hanggat wala pang batang nadadamay ay itatama ako ng lahat at mag-uumpisa yun sa pagpapawalang bisa ng aming kasal. Nagtaka ako nang mapansing madilim sa loob ng bahay. Paghinto ko ng sasakyan ay kaagad akong pumasok sa bahay para lang marindi sa sobrang tahimik ng salas. Chloe? Binundol ako ng kaba nang wala akong makuhang tugon mula sa kanya. Mabilis kong tinungo ang silid niya para lang magulat sa nasaksihan. Walang malay na nakahiga sa sahig si Chloe. Chloe! Kaagad ko siyang nilapitan. Marahan kong tinapik-tapik ang pisngi niya pero hindi man lang siya nagising. Hindi naman siya mainit. Senyales na walang lagnat. Bago pa man ako makapag-isip ng kung ano-ano ay mabilis ko na siyang binuhat at dinala sa ospital. Chloe's point of view. Puting kisame at amoy ng alkohol ang nabungaran ko pagmulat ng aking mga mata. Kahit wala pang nagsasabi ay alam kong nasa ospital ako. Ang hindi ko lang alam ay kung sinong nagdala sa akin dito. Nanghihina akong bumangon at iginala ang tingin sa buong silid. Nang dumako ang tingin ko sa pinto ay nakita ko mula sa labas si Gray. May kausap siyang doktor. Nang mapatingin siya sa gawi ko ay nakitaan ko siya ng pagkagulat. Pero saglit lang dahil muli niyang binalingan ng doktor. At pagkatapos ay pumasok na dito sa silid. Kamusta ng pakiramdam mo? Malambing niyang tanong. Ang mukha'y kababakasan ng matinding pag-aalala. Naiilang naman akong nag-iwas ng tingin. Bakit ako nandito? Tanong ko sa halip na sagutin siya. Nadatnan kita sa kwarto mo na walang malay. Ano bang nangyari? Hindi ko rin alam eh. Basta't bigla akong nahilot na tumba. Tapos hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Tugon ko. Pilit na inaalala ang nangyari kanina. It's because you're 4 weeks pregnant, Mrs. Madrigal. Congrats sa inyong mag-asawa. Saad ng nakangiting doktor. Ano po? Pakiramdam ko ay nabingi ako sa narinig. Hindi ko akalaing mabubuntis ako ng ganun kabilis. I mean, isang gabi lang nang may namagitan sa amin ni Gray. Nang tignan ko si Gray, maaliwalas ang kanyang mukha. Tuloy ay parang gusto kong mahawa sa nakikita kong kislap sa kanyang mga mata. Alam kong matagal niya ng pangarap maging ama. Kaya siguradong sobrang saya niya ngayon. Ako din naman ay masaya. Siguro saka ko nilang iisipin ang susunod na mangyayari sa amin. Congrats, daddy ka na. Nakangiting wika ko sa kanya. Ang doktor ay nagpaalam na rin kaya kami nalang dalawang natira dito sa silid. Thank you. Anya. Napasinghap ako nang halikan niya ang likod ng kamay ko. Sa halip na mailang ay kilig ang naramdaman ko. Parang lahat ng sama ng loob ko sa kanya ngayong araw ay nawala ng dahil lang sa halik na yon. Naging magaan ang sumunod na araw para sa amin ni Gray. Hindi ko man siya narinig na humingi ng tawad para dun sa nasabi niya noon sa opisina. Ay nakikita at nararamdaman ko naman ang pagbawi na ginagawa niya. Nung nakaraan lang din ay nagpa-party sila mama nang mabalitaan ng tungkol sa pagbubuntis ko. Halos lahat sa paligid namin ay masaya. Kahit ako'y masayang masaya. Kaya hanggat maaari ay hindi ko muna iniisip ang pagdating ng araw ng panganganak ko. At kung maaari nga lang, ay pabagalin ko muna ang oras at araw. Feeling ko kasi, napakabilis sa mga araw. Tulad ngayon, maglilimang buwan na agad ang tiyan ko. Next month ay pwede na ako magpa-ultrasound para malaman ang gender. Hindi ko tuloy alam kung mai-excite ba ako o kakabahan. 4 months from now kasi ay manganganak na ako. Ay, baby, excited na ako sa paglabas mo. Pero natatakot din ako eh. Hindi ko yata kayang iwan kayo ng daddy mo. Malungkot na hinaplos kong may kalakihan ko ng tiyan. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin nai-inlove sa akin ng daddy mo. Maganda at caring naman ako. Pagpapatuloy ko. Late ko na rin na-realize na lumuluha na pala ako. Nang mapagtanto ko ay kaagad ko yung pinunasan. Hanggat maaari ay ayokong malungkot. Gusto kong maging masaya para masayahin din si baby paglabas. Hapon nang mapagpasyahan kong bumaba para sa lubungin ng pagdating ni Gray. Bahagya pang nangislap ang mata ko nang makitang pagkaing pasalubong niya. Wow! Salamat dito! Kinuha ko agad ang dala niya at inihain sa lamesa. Pinagtimpla ko na rin siya ng kape. Kamusta ka? You look sad.
Umiyak ka ba? Nag-aalala niyang tanong. Hindi pa man ako nakasasagot nang lapitan niya ako. Hinawakan niya ang baba ko at itinaas ang aking mukha bago ko matamang tinignan. May problema ba? Wala naman. Pasimple akong lumayo sa kanya't naupo bago kumuha ng slice ng pizza. Ano ang problema? O tatanungin ko pa ba si Manang? Tanong niya. Ang tinutukoy niya ay ang bago naming kasambahay. Nang malaman niyang buntis ako ay kumuha na siya ng katulong para daw may kasama ako dito sa bahay. Balak niya rin kumuha ng personal driver ko. Pinigilan ko na lang siya. Wala lang. Nalulungkot lang ako kasi malapit na akong manganak. Hilaw akong tumawa. Funny, right? Dapat masaya ako pero kabaliktaran ang nararamdaman ko. Dagdag ko habang tinutusok-tusok ng tinidor ang pizza. Hindi ko siya magawang tignan dahil baka maiyak lang ako. Pero ramdam ko ang mga titig niya. Rinig ko ang pagbuga niya ng hangin. Bakit ka naman nalulungkot? Nakaismid na tinignan ko siya. Nagtanong ka pa talaga ah. Tanong ko sabay irap. Gray chuckled. Bakit nga? Dahil iiwanan mo na kami? Natatawang tanong niya. Tila ba nag-e-enjoy pa siya sa reaksyon ko? Oo nga, paulit-ulit. Humalukip-kip siya bago sumandal. Ikaw naman palang mangiiwan eh. Bakit ka malulungkot? Di ba dapat kami ang malulungkot dahil kami ang iiwanan mo? Nakakunot ang noon at tinignan ko siya. Hindi ko naman kasi kagustuhan yun. Ikaw ang may gusto nun, Gray. So, bakit mo gagawin kung hindi mo pala gusto? Tanong niya muli. Napakamot na tuloy ako sa sentido dahil ang gulo niyang kausap. Malamang may kontrata akong pinirmahan. Don't mind it. Just stay with me and our baby. Napamaang ako sa sinabi niya. Seryoso ka ba? Paano nga yung pinirmahan ko? Tatawa-tawa siyang umiling. Pag ko ay tumayo't nilapitan ako. Dahil nakaupo ako kaya't kinakailangan niya pang lumuhod sa sahig para magpantay kami. Nagwala ang dibdib ko nang hawakan niya ang aking kamay. Naisip ko lang, what if bigyan natin ng chance tong kasal? Gusto mo ba? Subukan lang natin kung mag-work out. Wala na. Tuluyan ang lumabong mga mata ko dahil sa luha. Inagaw kong kamay ko't naiinis na hinampa siya. Seryoso ka ba dyan? Wala nang bawian yan ah. Tumayo siya't nakangiti nang tinignan ako. Pati mata niya'y nakangiti na rin. I'm serious. And besides, mukhang hindi ka naman mahirap mahalin. Napalabi ako. Hindi raw mahirap mahalin. Kaya palang tagal na nating magkasama hindi mo pa rin ako magawang mahalin. Nakaismid kong wika. Natawa namang bumalik siya sa upuan. Mangyayari din yan. For now, kainin mo na yan at baka gutom na ang baby natin. Inirapan ko siya. Pero deep inside ay nagsusumigaw na sa kilig ang puso ko. 7:00 na ng gabi nang marinig ko ang pagkatok ni Grace sa pinto. Humarap muna ako sa salamin bago siya pinaunlakang pumasok. Red fitted dress ang suot ko. Kanina, nang sabihan niya akong ide-date niya ang araw ako ay halos maubos ang oras ko sa pagpili ng isusuot na damit. Damn, why so sexy? Humahangang tanong niya habang pinapasadahan ako ng tingin. Kaagad namang nag-init ang aking pisngi. Nang tignan ko siya ay pasimple pa siyang napasipol. Ang sarap kutusan. Kung hindi nga lang siya gwapo eh. Gwapong-gwapo siya sa long sleeves dark polo at jeans. Humahalimuyak din ang amoy niya na paborito namin ni baby. May sexy bang malaki ang tiyan? Nakairap kong tanong. Lumapit siya sa akin at marahang hinawakan ang aking bewang. Yes, wife, and it's you. Aniya bago mabilis na kinintilan ng halik sa labi. Hindi naman ako nakaangal dahil daig ko pang aatakihin sa sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Shucks, ba't ang galing magpakilig ng lalaking to? Tsuma-chancing ka lang yata eh. Pabiro ko siyang itinulak. Mahina siyang tumawa. Let's go? Tara na, saan ba tayo pupunta? Tanong ko.
Tanging kindot lang ang isinagot niya bago ko inalalayang makababa sa hagdan. Bago lumabas ng bahay, ay nilagyan niya muna ako ng piring sa mata. Mas lalo tuloy akong na-excite. May ilang minuto rin kaming naglakad bago kami huminto. Ang akala ko'y aalalayan niya lang ako sa pagsakay sa kotse. Kaya't gano'n na lang ang gulat ko nang maramdaman siya sa aking likod na marahang inaalis ang blindfold sa aking mata. Surprise! Nang tuluyang maalis ang piring, ay saglit pa akong pumikit. At nang makabawi ay halos maiyak ako nang makita ang napakagandang paligid. Nandito kami sa likod ng bahay, sa magandang hardin na napupuno ng mga bulaklak. Sa gitna nun ay nakalagay ang lamesa na may pagkain, wine, water, at hugis pusong mga kandila. Ang paligid ay maliwanag dahil sa Christmas lights. Napaka-romantic at halatang pinaghandaan ang buong lugar. Wow! Nagustuhan mo ba? Nag-aalalang tanong niya. Maluha-luha namang hinarap ko siya bago niyakap. Ang ganda! Thank you! Salamat naman at nagustuhan mo. Anya bago ko hinalikan sa ulo. Inalalayan niya rin akong makaupo. Buong oras ay pinagsisilbihan niya lang ako. Siyang naglalagay ng pagkain sa aking plato. At kulang na nga lang ay subuan niya ako. Pagkatapos kumain ay saglit lang kaming nagkwentuhan dahil inaya niya na akong magsayaw. Pwede ko bang maisayaw ang maganda kong asawa? Tanong niya. Ang kamay ay nakalahad sa akin. Sure! Wala nang paligoy-ligoy at agad kong tinanggap ang kamay niya. Sa tahimik na gabi at kahit walang tugtog ay nagawa niya akong isayaw. Marahan ang mga galaw niya na parabang iniingatan niyang maapakan ako. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Nakatutuwa lang dahil hindi ako makaramdam ng ngalay. Kanina pa kasi ako nakatingala sa kanya. Nginitian ko siya. Nang mapahawak ako sa dibdib niya ay ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya. I love you, Gray. Puno ng pagmamahal kong wika. Saglit naman siyang natigilan. Tila hindi inaasahan ang sasabihin ko. Pero kalaunan ay ngumiti rin siya. Pagkuway ay dahan-dahang inilapit ang mukha sa akin. Sabay pa kaming napalunok nang mapatingin sa labi ng isa't isa. Habang papalapit siya sa akin, ay siyang paglakas lalo ng kabog ng dibdib ko. Akma na akong pipikit nang makitang mahahalikan niya na ako nang biglang. What the? Mariin siyang napamura nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Malakas naman akong napatawa dahil sa naging reaksyon niya. Mabilis niyang hinubad ang suot at inilagay sa ulo ko. Let's get inside, pilyang buntis. Anya sa akin na mahina pang kinurot ang tungki ng aking ilong. Pinigilan ko siya sa braso nang iginiya niya ako pabalik sa loob ng bahay. Mamaya na. Gusto kong maranasang magsayaw sa ilalim ng ulan eh. Kasama ka. Baka magkasakit ka. Nag-aalalang wika niya. Mukhang wala talagang balak pagbigyan ng gusto ko. Pero sa huli, sa pamimilit ko ay pumayag na rin siya. Muli naming ipinagpatuloy ang pagsasayaw sa ilalim ng ulan at ang aming musika ay ang tunog ng buhos ng ulan at ang tibok ng aming mga puso. Araw ng Lunes, nagpa siya akong dalhan ng lunch sa opisina si Gray. Hindi ko na siya sinabihan dahil bala ko siyang sorpresahin. Pero ako pala ang masosorpresa. Nang madatnan ko sila ni Samantha na magkayakap sa loob ng opisina niya. Chloe? Gilalas na naitulak ni Gray ang dalaga habang hindi malaman ang gagawin nang makita ko. Naitikom ko ang kamay ko at nagkiskisan sa galit ang ngipin ko. Sige lang, ituloy niyo lang yan. Aalis na lang ako. Basag ang boses na wika ako bago tumalikod. Pero hindi pa man ako tuluyang nakalalabas nang may pumigil sa braso ko. Nang lingunin ko ay sumalubong sa akin ang nangungusap na mga mata ni Gray. Bitawan mo ko! Mariin at nagbabanta akong utos. Mag-usap kayong dalawa, pasensya na. Wika ni Samantha bago kami iniwan ni Gray. Ang kapal na mukha mong babae ka! Singhal ko sa kanya. Gustong gusto ko siyang sampalin pero hindi ko magawa dahil hindi ko siya kayang saktan. Hindi ko siya babae. Wala akong babae. Huwag ka nang magselos. Anya, puno ng pakikiusap ang boses.
Nakakatawa lang dahil para siyang maamong tuta. At bakit hindi ako magseselos? Knowing na iyon naman talagang pakakasalan mo at hindi ako. Dahil napilitan ka lang sa akin. Singhal ko. Pakiramdam ko, lahat ng hinanakit ko'y tuluyan ng sumabog. Asawa mo nga lang ako sa papel eh. Hindi mo ko magawang mahalin. Tuluyan ng pumatak ang mga luha ko. Kita ko naman ang pag-igting ng panga niya. Mabilis niyang tinawid ang pagitan namin at pinunasan ang aking mukha. Sino bang may sabi sa'yong hindi kita mahal? Malambing na tanong niya. Bakit? Totoo naman hindi mo nga magawang sabihin na mahal mo ko. Sinubukan kong lumayo sa kanya pero mas lalo niya lang akong niyakap sa bewang. Tuloy ay nahihirapan na akong magalit sa kanya. I'm sorry. Hindi ko pa ba nasasabi sa'yo? Akala ko kasi nararamdaman mo na yun sa mga ginagawa ko. Hindi pa pala. Anya, malamlam ang mga mata't walang balak na patakasin ako sa bisig niya. Talagang hindi. Kailangan ko ng assurance na mahal mo nga ako, Gray. Ayokong bumase lang sa mga ipinapakita at pinaparamdam mo. Ayokong umasa. Muli, nabasag na ang boses ko. Hindi mo naman kailangang umasa. Dahil noon pa man ay mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa. Basta nagising na lang ako ng isang umaga na hinahanap-hanap na kita. Na gusto ko nalang itali ka sa tabi ko para wag na tayong magkahiwalay pa. Bakas ang sinseridad sa boses niya habang nagsasalita. Ang mga matay hindi inaalis sa akin. Tila sinasabing paniwalaan ko siya. Kung ganun, bakit nandito si Samantha? Ano ginagawa niya rito? At bakit magkayakap kayo? Kunwari ay galit ko pa ring tanong. Pero ang totoo ay tuluyan ng nabura ang tampo at galit ko sa kanya dahil sa sinabi niya. She's just saying goodbye. Mamaya nang lipad niya papunta sa Spain. Ang balita ko ikakasal siya sa kinakapatid niya. Nakangiting tugon nito. Yakap pa rin ako sa bewang. Bakit nga magkayakap kayo? Goodbye, hug? Patanong na sagot niya. Inirapan ko siya. Pero sa totoo lang ay ayos na ako sa paliwanag niya. Muli ko siyang tinignan. Talaga bang mahal mo ko? Mas lalong lumawak ang pagkakangiti niya. Mabilis niya akong hinalikan sa labi. Mahal na mahal kita. Chloe Aguilar Madrigal. At muli ay mariin niya akong hinalikan. Ilang buwan pang matuling lumipas bago dumating ang araw ng aking panganganak. Dahil sa hindi naman umaalis sa tabi ko si Gray, simula nang dumating ang aking kabuanan, kaya't madali lamang na naisugod ako sa ospital. Hindi nga lang talaga mawawala ang pagkataranta. Ganun siguro talaga kapag unang beses magiging ama. Si Gray kasi, halos lahat yata ng ambulansya sa bayan ang tinawagan para lang maisugod ako sa ospital. Nang makarating sa ospital ay nilapitan niya lahat ng doktor para asikasuhin ako. Mabuti na lang at dumating din agad ang aming mga magulang. Dahil kung hindi pa siya babatukan ng kanyang inay, hindi siya kakalma. Nang nasa loob na ako ng delivery room, ay halos tawagin ko na lahat ng santo at santa dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Palagi pa akong iniirapan ng midwife. Kesyo ang galing ko raw uungol pero pag irin ng maayos ay hindi ko pang magawa. Ang sarap niyang sabunutan sa totoo lang. Pasalamat siya't mas excited akong makita ang aking unang anghel. Mahirap, masakit, pero all in all ay masaya. Lalo na nang marinig ko na ang iyak ng aking anak. Parang lahat ng sakit ay nawala at napalitan ng tuwa. Sa sobrang galak ay hindi ko mapigilan ng mapaiyak. Lalo na nang ihiga siya saglit sa ibabaw ng aking tiyan. Pagkatapos nun ay hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nawala na ako ng malay. Nang magising ako ay bumungad sa akin ang mabangot malawak na silid. Nakaagaw kagad ng atensyon ko sila mama at mama ni Gray. Nag-aagawan sila sa pagbuhat kay Shana, ang pangalan ng aming anak ni Gray. Bahagya pa akong napangiti dahil nagpapayabangan pa sila kung sinong kamukha ni baby. Ang ama naman namin ni Gray ay nakaupo lang at nanonood din sa dalawa. Tila naghihintay na manawa mga ito para sila naman ang makabuhat sa baby. Pero mukhang walang balak na manawa ang mga lola ni baby Shana. Love,
Dumako naman ang tingin ko kay Gray. Ang mga mata niya'y puno ng buhay at pagmamahal ay nakatingin sa akin. Hawak niyang kamay ko habang marahan yung hinahalik-halikan. Hindi ko naman na napigilang maluha. Simula nang sabihin niyang mahal niya ako, ay mas lalo ko rin siyang minahal. Walang araw na hindi ko nararamdaman ang pagmamahal niya. Love na rin ang palagi niyang itinatawag sa akin at hindi yata ako magsasawang pakinggan yon. Ang ganda ng anak natin, love. Thank you. Anya na bahagya ko pang kinusot ang namumulang mga mata. Halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Nang makita nga niyang luha sa aking pisngi ay kaagad niya yung pinunasan. Thank you din, Gray. Salamat dahil minahal mo ko. Buong lambing kong wika. Ako ang dapat magpasalamat, love. Salamat sa walang sawang pagmamahal. Salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Tugon niya bago ko hinalikan sa noo. Nang makita kami nila mama ay nilapitan nila kami at saka nila ipinahawak sa akin si Siana. Napakagandang anghel. Ang resulta ng pagmamahal namin sa isa't isa ni Gray. Yung asawa mo, kung hindi ko pababatukan hindi titigil sa pag-iyak. Wika ng mama ni Gray. Nahihiya namang napakamot sa ulo si Gray. Hayaan mo na, Mare. Ganyan talaga kapag biniyayaan ng anghel. Sabat naman ni mama bago kami binalingang mag-asawa. Kaya kayo, pakaingatan nyo ang munti nyong anghel. Palakihin nyo ng puno ng pagmamahal. Magkasabay pa kaming tumango ni Gray. Nang muli kaming maiwan ni Gray, ay hindi na naman niya binitawan ang aking kamay. Mahal na mahal kita, Chloe. Kapag nagkaisip na ang ating anak, pakakasalan ulit kita. Dahil gusto kong mas puno ng senseridad ang mga mata niya. Patunay na seryoso siya sa kanyang sinasabi. Mahal na mahal din kita, Gray. At oo, magpapakasal ulit tayo kahit san pang simbahan. Tugon ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa akin bago ko hinalikan sa aking labi. Alam kong marami pa kaming pagdadaanan ni Gray. Pero naniniwala akong malalagpasan namin ang lahat ng yon dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa. At kasama namin ang aming munting anghel na siyang magpapatibay sa aming pagmamahalan. Wakas!